After 17 years, napalitan na rin. Usapang pang-ilalim naman ng sasakyan. Napansin nung owner nitong first gen Innova na hindi napantay yung pagkapudpud ng isa sa mga gulong niya sa harap. Nung una, akala niya alignment lang ang problema, pero nung chinek namin, inangat ng ganyan, tapos inalog tong gulong, ayan makikita nyo, malakas na yung alog ng upper ball joint niya. Kailangan ng mapalitan. Sharing some tips habang pinapalitan namin. Kung napansin nyo rin na hindi napantay yung pagkaupod ng gulong, gaya niyan, bago magpa-align, i-check o ipa-check muna yung mga pang-ilalim gaya nitong ball joint dahil maaaring ang mga to ang nagkakos ng hindi pantay na pagkapudpud sa gulong. One way to check ay gaya nitong ginawa namin. Iangat o i-jack sa harap hanggang sa nakaangat na yung gulong, tapos hawakan sa 12 at 6 o'clock position at subukang alugin. Kapag may alog gaya niyan, may tama na at kailangan ng mapalitan. Dapat firm lang at walang play kapag okay pa. Pwede din gumamit ng pry bar o tie wrench, ilagay sa ilalim ng gulong tapos subukang iangat. Kung may play o umaalog, silipin kung aling ball joint dahil dalawa pala yan, isa sa taas at isa sa baba. Yung umaalog, yun yung kailangang mapalitan. Habang nakaangat, pwede nyo na rin isabay i-check yung inyong mga tie rod. Ito siya, connected to sa steering rack at ito yung nagdadirect sa gulong kapag nagmamaniobra. Kapag may tama na rin kasi yan, possible na yan din ang dahilan kung bakit hindi pantay ang pagkapudpud ng gulong. To check, hawakan naman ang gulong sa 3 at 9 o'clock position at subukang alugin side to side ang gulong parang ganito. Kung okay pa, dapat walang play. Firm lang parang ganyan. Kapag hinayaan kasi at hindi napalitan ang mga parts na ito, bukod sa uneven tire wear, ang ilan pa sa mga pwedeng mangyari, una, vibration sa manubela at high speeds. Pangalawa, kumakabig to a certain direction ng sasakyan. Possible din mag-increase ang fuel consumption dahil mas mahirap paikutin ng mga gulong kung tabingi. At in extreme cases, pwedeng totally matanggal o humiwalay ang worn ball joints o tie rod. Safety risks syempre dahil maapektuhan ang steering control at pwedeng maging sanhi ng aksidente. Tanong naman ng iba, gaano ba kadalas pinapalitan ang mga parts na ito sa pangilalim? Ang sagot dyan, depende. Wala kasing specific replacement interval ang mga to. Gaya nitong sa Innova, 2008 model pa to at ngayon lang mapapalitan. Diyan din kasi papasok ang driving habits. Para mas magtagal at hindi agad masira ang mga parts na ito at iba pang parts na pangilalim, hanggat maaari iwasan ang mga potholes o yung mga uneven o lubak na parte ng daan. Pangalawa, kapag naman no choice at kailangan talagang dumaan sa lubak, magmarahan ng takbo. Dahan-dahan lang, pati na rin kung dadaan sa mga humps. Importante ring ma-maintain ang tamang tire pressure. Check tire pressure at least once a month. Kapag underinflated kasi, nakakadagdag stress din ito sa under chassis parts. Lastly, iwasang mag-overload. Kung may nakalimutan ako or may additional tips pa kayo, comment nyo lang. Don't forget to like and follow for more.